Magandang gabi po sa lahat. Welcome to my YouTube channel. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, sana huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Malaking tulong na po yan sa akin na isang small content creator. At kung may katanungan po kayo, pwede kayong mag-comment down below sa comment section. Ngayon, meron tayong inahanda dito na mga pyesa. Meron tayong horn relay, meron tayong socket ng ating relay, tapos meron tayong test light at saka Phillips screw, saka meron tayong battery dito na 12 volts. Ang gagawin po natin sa video pong ito ay aalamin natin o ipapaliwanag natin sa inyo kung ano yung gamit ng relay sa ating motor o sa kahit anong pyesa na ikakabit natin, tulad ng unang-una ilaw. Kapag nagkabit tayo ng ilaw, kailangan nating lagyan ng relay kung paano natin kakabit sa ating motor o sa ating ilaw itong ating relay, ano yung kanyang gamit, ano yung silbi ng relay natin sa ating motor. At pangalawa, kapag nagkabit tayo ng dual horn o loud horn tulad ng PIA, kahit ano, bus, kursa, yung kursa pala, munti ko nang makalimutan, kursa, PIA horn, bus, yun mga loud horn, mga iba't ibang uri ng loud horn. Kapag nagkabit tayo ng loud horn, kailangan natin ng relay, mga loads, mga amigo. Pangatlo, kapag ginamit natin ng relay sa ating starter motor, pwede nating gamitin itong relay. Pwede nating ilagay o ikabit itong relay o gawin nating starter relay sa ating motor. Halimbawa, kapag nasira yung relay natin sa ating motor, pwede natin itong gawing starter relay para sa ating starter motor. At meron pa pala, pwede rin tayong gumamit ng relay sa pagkabit ng idle rumble o rapid backfire. Tapos yung interrupter relay. Ngayon, alamin natin kung paano yung mga connection. Tatalakayin natin itong uri ng relay na nandito sa atin. Ito po yung tinatawag na horn relay. Yung mga transparent, katulad din ito ng mga bus relay. Pareho lang sila ng function. At dito sa ating relay, meron itong mga contact point o mga numero dito sa kanyang terminal o dito sa kanyang mga pins o contact point. Meron ba itong mga numero? Itong nandito, itong tatlong ito, pareho sila ng posisyon. Ayan, naka vertical. Ayan. At itong dalawang to, dito sa bandang itaas, pareho sila naka horizontal. Ayan, yung posisyon ng kanyang pins o contact point. Meron itong mga numero. Itong uri na relay na ito, itong horn relay, ito po yung tinatawag na, dahil 5 yung kanyang contact point dito, ito po yung tinatawag na single pole double throw. Single pole double throw. Kasi tinatawag ko itong single pole double throw kasi kapag nag-function itong ating relay, nagbabato siya ng kuryente dito sa dalawang contact point, dito sa dalawang naka horizontal position na contact point. At ang numero po nito, itong contact point na dito sa ating relay, ito po yung number 30, itong dito sa unahan na naka vertical. At dito po yung 85 dito sa bandang gilid.
At dito naman po yung number 86 dito sa kabila. At ito naman yung 87A dito sa gitna. At ito naman yung 87 dito sa bandang itaas. Ayan. Ito yung number 87. Ulitin natin. Ito po yung number 30, 85, 86, 87A, at saka 87. Ayan, dito sa bandang itaas. Ito po yung 87. At dito sa number 30, ito po yung kapag nagkakabit tayo ng MDL o ilaw. Ngayon, papaliwanag ko sa inyo kung paano yung connection kapag nagkabit tayo ng MDL. Pag nagkakabit tayo ng MDL at gumagamit tayo ng relay, halimbawa isang relay yung gagamitin natin, yung wiring connection dito sa ating relay, itong number 30, ito yung ikakabit natin sa positive terminal ng ating battery. Ayan. Tapos dito sa kabila, itong number 86, wala po itong polarity, itong 85 at saka 86. Pwede po itong kapalit, either negative or positive yung 85, or yung 85 pwedeng negative at saka yung 86 pwede ring positive. Ayan, kasi itong dalawang to, itong 85 at saka 86, ito po yung nagsisilbing trigger o switch dito sa ating relay na tinatawag na single pole double throw o horn relay. At itong 87 at saka 87A, ito po yung output o dito binabato yung kuryente galing dito sa ating 30. At dito po siya nakasalalay dito sa number 30, itong dalawang 87. Kung ano yung pumapasok dito sa 30, yan din yung lalabas dito sa 87, itong dalawang 87. Ang ibig kong sabihin, pag positive yung 30, lalabas dito sa 87, positive din itong dalawang 87. Ngayon, simulan na natin ang demo mga loads, mga amigo. Meron tayong socket dito. Saksak lang natin. Halimbawa, nagkabit tayo ng MDL gamit ang isang relay. Kasi meron yung iba gumagamit ng dalawang relay. Yung pinakaunang style ng pagkabit ng MDL. Yan. Ito po yung number 30 dito sa kulay asul. Tsaka ito yung number 86, 85 at tsaka 87. Hindi muna natin gagamitin itong 87A. Ngayon, ang gagawin natin, itong 30, kakabit natin sa positive terminal ng ating battery. Ayan. Halimbawa, kung nagkabit tayo ng MDL. Ayan. Sinsya na wala tayong I-terminal. Basic lang muna yung tatalakayin natin ngayon. At ayan, naikabit na natin. Tapos dito sa kabila, itong 86, ikakabit natin dito sa negative. Halimbawa, pwede rin 85, ikabit niyo sa negative terminal ng battery. Nasa sa inyo yan. Wala po itong polarity, itong dalawang to, itong 85 at saka 86. Kasi trigger lang ito dito sa ating relay. Tsaka napaka-importante dito, itong trigger na to. Kasi kapag isa yan
isa dito sa 85 o 86 na hindi nag-function ay hindi magbabato ng kuryente itong ating relay. Ayan. Tapos dito sa kabila, pag meron tayong at kapag nasa motor natin ito kakabit dito, ito yung 30 na ikabit na natin dito sa positive terminal ng ating battery. Tapos 86 na ikabit natin sa negative terminal ng ating battery. Itong 85 sa accessories wire po natin to ikakabit doon sa ating motor. Halimbawa kapag nagkabit tayo ng MDL doon sa susian, kapag ginawa natin yung susi, dito lalabas yung kuryente. Kasi wala tayong ignition switch sa ngayon, gagawin na lang natin itong mano-mano. Dito natin siya ikakabit mamaya. Ngayon, itong test light natin, itong test light clip, ipit lang natin dito sa negative terminal ng ating battery para malaman natin yung function ng ating relay. Halimbawa, ito po yung 87. Halimbawa, ino natin yung susian. Ayan. Isipin natin, ito yung susian natin. Pag inon yung susian, magbabato siya ng kuryente. Ayan. Dapat iilaw itong ating test light. Ayan. Halimbawa, idikit natin ha. Ayan. Ayan. Yan yung magsisilbing ino natin yung susi. Ayan. Pag on ng susian, yan. Yan na yung mangyayari. Lalabas na yung kuryente dito sa 87. Pag na-on natin yung susian. Ibig sabihin, nag-function na yung ating relay. Ayan. Tapos, dahil meron ng kuryente dito, ayan. Halimbawa, may kuryente na dito sa 87. Pag sa MDL natin to gagamitin, dito natin ikakabit yung 3-way switch, yung common sa ating domino switch. Ayan. Tapos, yung dalawang wire na ating domino switch, yun ang magsisilbing high and low sa ating MDL. Yung dalawang wire. Yung isa dito sa common, sa 87. Pag on ng susian, ayan, lalabas ang kuryente dito, pasok sa ating domino switch o 3-way switch. Tapos pag on ng ating 3-way switch, iilaw na yung ating MDL. Ganun lang, kasimple mga lods sa paggamit ng relay sa ating MDL. Halimbawa, yung isang relay. Tapos, kapag nagkabit rin tayo ng horn, yung gagawin natin, ganito na naman yung gagawin natin kapag nagkakabit tayo ng horn. Yan. O loud horn. Pag ginamit natin ito sa horn, yung dalawang trigger ng ating horn, dito natin ikakabit. Dito sa 86 at saka 85. Diba? Negative at saka positive yun. Yung ating output o terminal o socket ng ating stock horn, dito natin ikakabit. Ayan. Tapos, pag naikabit na natin dito sa 87, kapag pinindot natin yung horn switch, magbabato na siya ng kuryente dito sa 87. Tapos, ayan, yung horn, meron yung 4 na terminal kasi dalawa yung horn natin na ikakabit. Yung dual loud horn tulad ng mga PIA horn. Ito, lagyan natin to ng wire. Ayan. Dalawang wire yan. Ayan. Dugtungan natin ng dalawang wire patungo sa
magkahiwalay na terminal ng ating PIA horn. Tapos yung isang terminal na natira, isang terminal na natira sa ating horn, pwede natin ikabit dito sa negative ng ating battery or sa chassis, kung saan mas pabor sa inyo o mas madali sa inyo. Yan, ganyan lang. Tapos dito naman tayo sa yung sinasabi ko na pag ginamit natin to sa ating starter. Ganun pa rin mga amigo. Kapag ginamit natin to sa starter, yung dalawang switch ng ating wire ng ating starter, kapag ginamit natin to, ginawa natin tong relay, yung dalawang wire ng ating starter switch, dito natin ikabit sa 85 at saka 86. Tapos yung 30, kabit natin sa battery. Tapos itong 87, ito po yung papunta sa ating positive terminal ng ating starter motor. Ayan. At saka tips ko sa inyo, kapag ginamit natin tong relay o boost relay o horn relay para sa ating starter, gumamit tayo ng mas matibay na socket para hindi siya masunog. Huwag yung mamumurahing socket, yung may mga makakapal na wire yung gagamitin ninyo para hindi masunog at hindi mag-short kapag ni-start ninyo. Kasi naranasan ko na yan, na nasunog yung mga wire ng socket kasi maliit yung wire na ginamit natin, mumurahing socket. Dapat yung mga ceramic na socket ng relay yung gagamitin natin. Ayan. Tapos dito na tayo sa rapid backfire o idle rumble. Kapag ginamit natin to sa rapid backfire, tanggalin lang natin ito sa positive terminal, itong number 30. Yung rapid backfire, pag ginamit natin to sa rapid backfire mga lods, mga amigo, itong number 30, ayan, kasi kailangan natin na maglagay ng connection patungo sa ating pulser o sa ating CDI mismo. Ngayon, kapag ginamit natin ito sa rapid backfire o idle rumble, itong relay, ayan, dito lang natin ikakabit sa negative terminal itong ating number 30, or kung saan sa inyo pwede kayong kumuha ng negative supply sa mga wire na inyong motor. Tulad ng sa Honda, pwede kayong ilagay itong number 30 sa color green wire na inyong motor. Manap kayo ng wire na mas malapit doon sa pulser. Tapos kapag nakikabit na natin yung number 30 sa negative terminal ng ating battery, tapos pag halimbawa gumamit tayo ng adjustable interrupter, yung dalawang yellow wire dito natin ikakabit sa 86 at saka 85. Ayan, naikabit na natin yung dalawang yellow wire sa ating interrupter dito sa 86 at saka 85. Yung natirang wire sa ating interrupter, yung pula at saka kulay itim, yung pula na wire ikakabit natin sa accessories wire ng ating motor doon sa susian. Tapos sa Honda, yung accessories wire ay kulay itim. Kapag i-on yung susian, naglalabas yan ng kuryente. Sa Yamaha naman kulay brown, sa Suzuki naman kulay orange. Yan yung accessories wire. Sa Kawasaki naman kulay brown. Diyan natin ikakabit yung kulay pula na wire na galing sa ating interrupter relay. Tapos yung kulay itim na wire na galing sa ating interrupter relay, doon natin ikakabit sa switch. Kasi maglalagay tayo ng switch, push button switch. Kakabit natin sa negative terminal ng ating battery or sa chassis kung saan mas malapit sa inyo. Yung kulay itim na wire na galing sa
interrupter relay. Kasi yung black wire ng ating interrupter relay, yan yung ground, nagsisilbing ground. Parang sa Yamaha yung concept ng interrupter relay, yung ground, black wire yung ground. Tapos itong nandito, kasi itong ating relay, kung ano yung tulad ng sinabi ko kanina, kung ano yung nasa 30, negative itong nasa 30, ikinabit natin itong 30 na ating relay dito sa negative terminal ng ating battery. Kung ano yung pumapasok dito sa 30, yan din yung lalabas dito sa 87A at saka dito sa 87. Kasi negative yung 30, maglalabas yan ng negative supply dito sa 87. Sorry. Dito sa ating relay. Ngayon, subukan natin. Ngayon, yung itong isang wire dito, kakabit natin itong sa accessories wire, halimbawa dito sa positive. Ayan. Tapos dito, ito yung magsisilbing trigger. Yung test light clip natin, dito natin ikinabit sa positive terminal ng ating battery. Ayan. Ngayon, para malaman natin na negative yung lalabas dito sa ating 87. Ayan. Negative supply yung lalabas dito sa ating 87. At dito naman sa 85, dito natin gagawin natin itong trigger dito sa negative. Ayan. Yan, subukan natin. Kapag ilaw itong test light clip natin, test light natin, ibig sabihin negative yung lumalabas dito sa 87. Kasi yung test light clip natin nakaipit dito sa positive terminal ng ating battery. Ayan. Ayan. Ibig sabihin negative yung lumalabas dito sa ating 87. Negative supply o ground. Ayan. Kasi umilaw yung test light natin. Halimbawa, kakabit natin dito sa negative terminal itong ating test light clip. Ayan. Tingnan natin kung iilaw ba siya. Ayan. Hindi umilaw yung test light natin kasi pareho sila negative. Ayan. Kapag idle rumble o rapid backfire yung gagamitin natin, itong release, gagamitin natin ito sa rapid backfire o idle rumble. Yung interrupter relay dito natin ikakabit sa yung dalawang kulay dilaw na wire dito sa 86 at saka 85 natin ikakabit yung dalawang wire na kulay dilaw sa ating interrupter relay. Tapos itong number 30 kakabit natin sa ground kasi kailangan nating ground yung lalabas dito sa 87. Tapos itong 87 pala doon natin ikakabit sa pulser sa kulay blue wire na may stripe na white. Hindi ko nang nakalimutan. Pasensya na kayo mga amigo. Doon natin ikakabit para ma-interrupt yung supply ng positive doon sa ating pulser. Yan yung purpose natin. Kasi kapag napapasukan siya ng negative, ma-interrupt yung ating pulser. Kasi positive yung supply ng kuryente doon na lumalabas sa blue wire na may stripe na white doon sa ating pulser. Tulad ng mga Honda, Skygo, Weave, mga Team X. Basta meron siyang mga pulser na kulay blue na may stripe na white. At yung isa, green wire sa ating pulser, yan yung ground. Meron ding ibang pulser na walang ground kasi naka body ground siya. Yung blue wire lang ang meron na may stripe na white. Doon natin to ikakabit. Pwede rin sa CDI natin kakabit
sa pulser. Pero mas malapit kasi yung sa pulser mismo kaysa sa CDI socket natin ikakabit itong 87. Yan, okay na mga lods, mga amigo. At see you on the next video. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana may natutunan kayo kahit na konti. Sa susunod, tatalakayin natin yung double idle rumble, kung paano magkabit. Wala pa kasi tayong adjustable interrupter. Hindi pa dumating yung interrupter natin, yung dalawang in-order natin. Tatalakayin natin pag dumating na yun. Maraming salamat po. Ride safe sa lahat. Peace.